Ang bango niya parang mahiwaga. Nakakalasing. Hello, ako ang sekretarya ni Manager Gabriel. Ako na lang kaya? Oh, hindi ba weekend? Ang dedikado naman ng sekretaryang ito. Ah, ang payat mo naman. Mabigat ka pala. Diyos ng kayamanan. Nakasalalay sa iyo ang pagkuha ng perang ito. Mahalaga talaga ang perang ito. Pakiusap, pakiusap. Saan pa ako kukuha ng ganoon karaming pera? Hello, coffee. Dito, 5 milyon. Gusto kong iwanan mo ang anak ko. Sino siya? Ang yaman naman. Hindi mo alam. Ang nanay ni binatang Marco, ito na ang pangatlong babae, ngayong buwan na tumutulong sa anak niya. Nakuha ko. Gusto kong ipaalam sa publiko na kami ni Marco. Tapos na. Diyos ko, may girlfriend na pala si Marco. Malaki na talaga ang batang yan. Hindi pa siya nagdala ng babae dito. Anong media na naman ang nagkakalat ng chismis? Nakikipag-date lang. Gusto ng kapatid ko ang mga lalaki. Tumahimik ka. Pinapanatiling malinis ng kapatid mo ang sarili niya. Akala mo lahat sila tulad mo. Nakapag-ayos na ako ng 3 babae para sa iyo ngayong buwan. Kung patuloy kang makikipag-ugnayan sa mga babaeng yan, hindi ka makakakuha ng allowance mo sa susunod na buwan. Paano mo nalaman? Ang babae ng kapatid ko ay hindi isa sa mga yan. Nakita mo ba yun? Malinaw na siya ay isang respetadong babae. Totoo nga. Wow, nagbukas na talaga ang kapatid ko sa pagkakataong ito. Manang Linda. Tulungan mo akong imbestigahan ang babaeng ito. Sige po, Ginang. Hayaan mo akong masaksihan mo ang aking mga pamamaraan. May bahid ba ng etikato? Hindi ko kayang bayaran ang gamutan ni Lola. Akala mo matapang ka, magnakaw ka na lang o mangagaw. Pero may sakit si Lola ngayon. Pag-aari ni Lola ang bahay na to. Ibenta ang bahay. Huwag mo nang isipin ang bahay. Kahit kailan hindi, nakalaan yan para sa kasal ng kapatid mo. Ate, matanda na si Lola. Bakit paggagamutin ang sakit niya? Ikaw. Siguro hindi naman ito unethical. Nakuha naman niya ang unang halik ko. Maghahanap na lang ako ng pera para mabayaran siya. ₱5,000,000. Nandito na ang pagkakataon para yumaman agad. Pakakasalan mo ba ang anak ko? Opo. Ha ha ha. Anong nangyayari? Mahusay, napakahusay. Halika, sumama ka sa akin. Tita, nagde-date pa rin kami. Kasal agad, baka hindi bagay. Mahilig ang mga kabataan sa mabilisang kasal. Tita, makinig ka sa akin. Tingnan mo, ordinaryo lang ako. Average din ang background ko. Ang tulad ni binatang Gabriel, hindi ako bagay. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Reyes namin, pinahahalagahan ang pagkatao. Ang impormasyon mo, na-check ko na. Mahusay na pagkatao at mga grado, at matulungin. Tapos na. Binatang Gabriel, alam kong tiyak na ayaw mong pakasalan ako. Di ba? O ipaliwanag mo. Sa tingin ko rin tama si nanay. Ang kasal ay magandang pagpipilian.
Kasal ka na, wala akong gaanong maibibigay. Ito ang iyong mga bigay kaya. 100 milyong piso, kasama ang ipinang akong 5 milyon. Mga gintong bar na nagkakahalaga ng 100 milyon. At ang mga ari-ariang ito, mga daan-daang unit. Ikaw na ang kukuha ng upa simula ngayon. Maaaring gamutin nito si Lola. Nanay, hindi namin kailangan ang lahat ng ito. Sa totoo lang, Ano? Pinapakasalan mo ba ako para sa pera? syempre hindi. Pasaway ka, ano ang sinasabi mo? Hindi ganyan si Maria. Paano kung kunin ko muna ito, sa ngayon? Magiging iyo ang lahat ng ito mamaya. Umuwi ka para sa hapunan ngayong gabi. Sa wakas, namulaklak na ang punong bakal. Bakit hindi na lang tayo maghiwalay ulit? Ganoon na lang. Gusto mong ipaalam sa publiko kagabi. At ikaw ang nagpakasal sa akin. Wala tayong pagpipilian. Dahil kasal na tayo. Ako ang magdedesisyon kung kailan ang diborsyo. Maria, nawala ng kontrol ang mga bagay. Sumakay ka. Pupunta na ako sa trabaho. Imbestigahan kung bakit pumatay ang babae. Ang babae? Ha? Paumanhin. Ayos lang. Paano naman si Marco? Gusto ko itong isa. Huwag mo nang isipin. Siya. Pero siya ang study geek ng departamento. Gusto lang magbasa. Magandang umaga lahat. Magandang umaga. Maria. Pakasalan mo ako. Hindi. Manager, wala pa sa amin ang nag-date o nagpakasal. Nagloloko ka ba? Maria. Hindi mo kailangang mahiya. Alam kong matagal mo na akong gusto. Hindi mo ba kailangan ng pera kamakailan? Sabi ng nanay ko, kung magpapakasal tayo, magbibigay ang pamilya namin ng 100,000 piso na bigay kaya, hahatiin ko ang kalahati para sa'yo. Para palakihin si Little Faye. Teka, hindi iyan. Ginoo, siguro nagkamali ka ng pagkakaintindi. Kailan pa ako nagkagusto sa iyo? Nagsisikap ka, naglilinis dito araw-araw, pati pagpupunas ng sahig. Pero binigyan lang naman kita. Bumili ka ng kape para sa akin nung nakaraang linggo. Mura lang iyon. Malapit nang mapanis. Bumili ako para sa lahat. Tama, tama. Manager. Talagang nagkamali ka ng pagkakaintindi. Sige. Kahit na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, ang pagpapakasal sa akin ang pinakamaganda mong pagpipilian. Maria, huwag kang mag-alala, hindi ko iintindihin ang iyong lola na umaasa sa iyo, ang iyong mga magulang na mas pinapaboran ang mga anak na lalaki kaysa sa mga babae, o ang iyong walang kwentang kapatid. Kapag kasal na tayo, puputulin natin ang ugnayan sa kanilang lahat. Maria, pakasalan mo ako. Paumanhin, manager. Kasal na ako. Maria, huwag kang maging walang utang na loob. Tingnan mo ang iyong sarili. Sa kalagayan mo, anong lalaki ang magiging sapat na bulag para magustuhan ka? Andito na ang bulag na yon. Diyos ko, saan nahanap ni Ginang Maria ang ganito kagwapong asawa? Ang aura niya, talagang hindi ordinaryong tao.
Ako ang bulad, ang nagpakasal kay Maria. Tingnan mong mabuti. Maria, malandi ka. Paano ka nagpakasal sa ibang lalaki ng patalikod sa akin? At saka, ano ang mas magaling sa akin? Manager, bakit hindi ka tumingin sa salamin, sa iyong sarili? Paano mo ako nilate? Hindi ko hahayaan ng mag-asawang aso na ito ngayon. Maria, tanggal ka na. Manager, Hindi ikaw ang magpapatanggal sa kanya. Nakipag-ugnayan si Assistant David sa coffee shop. Tanggalin ang manager nila. bakit hindi na lang natin palampasin? Ano? Palampasin? Hindi maaari. Hindi natin pwedeng palampasin ito. Ako, si Mang Jose, ay nagtrabaho dito ng maraming taon. Nakilala ko pa nga ang pinuno ng head office. Paano mo nagawang tanggalin ako sa isang tawag lang? Huwag kang magpanggap. Maria, baka dapat humingi ng paumanhin ang asawa mo sa manager. Oo nga, Ilay, kailangan mo ng pera ngayon. Mahalaga talaga ang part-time job na ito. Ang patuloy na pagsuko ay nagdudulot lamang ng paghamak. May nakaupo na dito. Siyempre, may tao rin dito. Hindi mo ba nakikita? Salamat. Ang patuloy na pagsuko ay nagdudulot lamang ng paghamak. Hoy, Manager Reyes. Mang Jose, tinanggal ka na. Ano? Tinanggal ako. Hindi ka maaaring seryoso. Ako. Ano nga ba talaga ang pagkatao ng asawa ni Maria? Tumawag lang siya ng isang beses at napatanggal ang manager ng tindahan. Maria, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Kanina lang. Nagbibiro lang ako. Haha, nagbibiro lang. Hahaha. Ang biro mo ay hindi nakakatawa. Lahat. Si Maria ngayon nag-resign. Marco, nagkita na ba tayo dati? Maria, may amnesia ka ba o prosopagnosia? Wala. Kung gayon, hindi tayo nagkita. Ah. At saka, Marco, ang ganda ko talaga. Kung talagang nakilala kita, siguradong hindi ko makakalimutan. Pero possible rin, na hindi ko kinaya ang gastos sa salamin noong college. Malala ang pagiging malabo ng mata. Baka noon tayo nagkita. Halika na, tara na. Papunta na. Marco, masaya akong ipinagtanggol mo ako. Bakit ka mukhang malungkot? Mahalaga talaga sa akin ang kinikita ko. Ako. Hello? May problema ba kay Lola? Pupunta na ako ngayon. Hindi po. Binibining Maria, ang asawa mo, ang nagbayad ng lahat ng bayarin ni Lola. Aayusin namin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Salamat, salamat. Nalaman ng CEO na kailangan ng ginang ng pera agad. Malubha ang sakit ng kanyang lola. Ikaw na ang bahala. Humanap ka ng pinakamagagaling na doktor. Marco Reyes. Salamat. Bilang asawa mo, tungkulin ko yon. Pero, hindi ba tayo nasa peking kasal? Ang sertipiko ng aming kasal ay legal na kinikilala ng Estado. Tinatawag mo itong peking kasal. Ito ay paghamak sa pambansang batas. Hindi. Talaga akong nagpapasalamat sa iyo. Babayaran ko ang bawat sentimo sa lalong madaling panahon.
Ang tunay na pasasalamat ay higit pa sa mga salitang walang laman. Hayaan mong ilibre kita ng hapunan kung gayon. Papunta na. Makinig kayo, ang tindahan ng mainit na pansit na ito ang paborito ko. Subukan ninyo na. Kumusta ang lasa? Masarap. Order ako ng isa pa. Boss, gusto ko ng isa pa. Isang extra spicy. Alam mo, ang extra spicy nila ang pinakamasarap. Gusto mong tumikim? Sige, tikman natin. Ayos ka lang. Masyadong maanghang. Naku, Oh, Direktor Marco, ako na ang kakain para sa'yo. Assistant David, gusto mo rin? Order ako ng isa pa para sa atin. Hindi na kailangan. Kakainin ko na lang ang sayo. Ha? ayos lang. Hindi pa ako busog. Hindi pa busog. Order na lang ako ng isa pa. Tagapaglingkod. Doktor, Mataas na lagnat na himatay dahil sa matinding gastroenteritis. Kayo na lang dito, mag-iwan ng isa para magbantay. CJ, Lola, masama ang pakiramdam ko. Alam ni Lola na may sakit ka. Pupunasan ka ni Lola, at gagaling ka. paumanhin. Marco, hindi ko talaga alam. Bawal sa iyo ang maanghang. Sabi mo bawal ang maanghang. Bakit mo pinilit ang sarili mo? Medyo mainit pa. Bakit hindi mo sila pinigilan? Sinubukan kong pigilan siya, pero ayaw niyang makinig. Nagloloko lang ba ang mga mata ko? Malamang hindi. Pero may sakit pa rin ng CEO. Medyo awkward ito. Ano bang alam mo? Nagmamadali pa rin akong magkaapo. Yun lang. Kung may pumasok, hindi ako mabubuking. Masarap sa pakiramdam. Maria, hihiwalayan mo rin siya sa bandang huli. Huwag kang lumampas sa linya. Bakit parang mas nahihirapan siya? Oh, ha ha ha. Ay napadaan lang kami. Napadaan lang. Napadaan lang kami. Oh, kuya, unang kasal mo pa lang, ang maligalig na agad? Halos katulad ko na ngayon. Ha ha ha. Hoy, mali ang pagkakaintindi mo. Pinapababa ko lang ang lagnat niya. Pagpapababa ng lagnat o iba pa, hindi namin malalaman. Haha. Ikaw na bata ka. Hindi ang kuya mo ang playboy na tulad mo. Nililinis ko ang mga problema mo sa babae bawat buwan. Makinig ka. Sa susunod, hindi na ako tutulong sa paglilinis. Kaya pala si tita ang umaayos sa mga babaeng iyon. Para sa kapatid ni Gabriel Reyes? Nanay, pinag-uusapan natin ang kuya ko. Huwag mong ilantad ang mga sikreto ko. Haha. May mga magaganda ka bang kaibigan na gusto mong ipakilala? Ipakilala mo ako sa kanila. Mark Reyes. Lumayo ka sa hipag mo. Ano? Sabi ko huwag kang masyadong lumapit. Hindi naman, kuya. Nagseselos ka ba dahil dito? Wala akong interes sa hipag ko. Hello. Binatang Marco, sobra na ang bill mo sa bar. Paano nangyari yan? Nagkamali ka siguro. Naglagay ang kuya ko ng 10 milyong piso sa card na yan. Pero nailipat na ni Ginoong Gabriel ang lahat ng pondo. Ha? Ilay, kung gayon, hihilingin ko sa iyo na alagaan si Marco ngayong gabi.
Huwag po kayong mag-alala, Ginang. Ito ang aking responsibilidad. Sige, pumasok na tayo. Ugh. Sa guest room na lang ako. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Teka. Gusto kong maligo. Pero masama pa ang pakiramdam mo. Hindi ako makakatulog kung hindi ako maliligo. Magpapakulo ako ng tubig para sa iyo. Masama pa ang pakiramdam ko. Paano kung masyadong mainit ang tubig at mahilo ako? Anong gagawin natin? Mayroon ka bang katulong na lalaki? Sabihin mo sa tagapamahala ng bahay. Ngayong gabi, lahat sila ay wala. Nag-file sila ng leave ngayong araw. Kung gayon, tutulungan kita. Gusto mo bang samantalahin ako? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gayon, bantayan mo ako mula sa labas. Para walang aksidenteng mangyari sa akin. Huwag makakita ng masama. Huwag makakita ng masama. Oh, Ayos ka lang ba? Ang contact lens ko. Ikaw ba yan? Ang bango niya parang mahiwaga. Nakakalasing. Paumanhin, kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Maria. Saan mo itinago ang patay na matandang iyon? Nako, pinapainit talaga ng babaeng ito ang ulo ko. Pag-uwi niya, bibigyan ko siya ng leksyon. Pasaway ka. Tinago mo ba ang lola mo sa akin? May sakit na ang lola ko. Kailangan niya ng gamutan. Gamutan. Huwag mong isipin na hindi namin alam ang ginagawa mo. Akala mo ba sa paggawa nito, magiging iyo ang bahay? Sa tingin ko hindi. Matapang ka pa rin? Babalaan kita. Bilisan mo at ibigay mo sa akin ang matandang bruha. Ayusin mo ang paglipat. Pagkatapos may benta ang bahay na ito para sa kasal ng kapatid mo. Kung isang araw mamatay siya, tiyak na susubukan ng pamilya ng tito mo na angkinin ang bahay. Kayo. Paano kayo nagiging ganyan ka? Walang puso. Ako ang nanay mo. Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Diyos ko, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sabihin mo kay Mang Jose sa kabilang bahay na dalhin siya, 500,000 piso. Ang sapat na para sa bigay kaya ko. Anong sinabi mo? Ginoong Marco. Hindi pa bumababa ang lagnat mo, at umuwi na lang yung babae. Okay lang naman siya, di ba? hindi. Umuwi ka sa akin. Nanay, sapat lang ang scholarship ko. Para sa tuition, wala na talaga akong pera. Mag-aral ka lang, mag-aral. Anong silbi ng pag-aaral mo? Mag-aasawa ka rin naman sa huli. Tingnan mo yung mga tao sa amin. Ang mga kasing edad mo, hindi ba't nagtatrabaho na lahat, kumikita? Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong umuwi sa akin ngayon. Tara na, siya pala ang nanay ni Maria, kaya pala kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Kung hindi makuha ni Maria ang scholarship, base sa itsura niya, hindi ba siya bibigyan ng magulang niya ng pambayad sa tuition? Tama. Tumawag sila sa pulis. Nandito na ang mga pulis. Bilisan nyo, bilisan. Pasaway ka. Babalaan kita. Ngayon, kailangan mong tumigil sa pag-aaral at umuwi. Narinig mo ba ako? Nandito na kami, Ginoong Marco. Tapang mong tumakbo? Nako, tumatakbo ka pa rin. Anong problema kay Mang Jose? May kotse siya, bahay, pera. Ang kanyang tiyo, nagtatrabaho sa Grupo Marco, pinuno ng seguridad, sa lungsod ng Pag-asa. Malaking tao siya, hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo.
Tama na. Huwag mo nang sayangin ang salita sa kanya. Sabi ni Mang Jose, malapit na siya. Tara na. Tara na, tara na. Isara mo ang pinto. Marco, maaari mo ba akong iligtas? Maliit na babae. Nandito na ako. Huwag mo akong hawakan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang asawa ko ay nagtatrabaho sa Grupo Marco. Ang CC, si Marco. Ang asawa mo ay galing sa Grupo Marco, ang CEO. Kung gayon, ako ang lolo ng CEO. Ang lolo ng CEO. Huwag mo akong hawakan. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mong guluhin ako? Maria. Maria, okay na ngayon. Marco Reyes, mabutit nakarating ka. Akala ko hindi ka darating. Ha? Ano? Sino kayong mga ito? Anong karapatan ninyong pumasok dito? Para saan kayo nandito? Ako ang asawa ni Maria. Ha? Asawa. Walang galang na babae ka. Anong nangyayari nang walang pahintulot namin? Paano kayo basta na lang nagpakasal? Tama, kung gusto ninyong pakasalan ng anak ko, magbayad muna kayo ng 500,000 piso para sa bigay kaya. Oo nga. 1,000,000. Bibigyan ko kayo ng 1,000,000 piso. Pero kailangan niyong mangako sa akin. Mula ngayon, huwag niyong babastusin muli si Maria. Sige, sige, sige. Maaari kaming magbigay ng 1,000,000 piso. Pero gusto ko nang putulin ang lahat ng koneksyon ko sa inyo. Ano? Walang utang na loob na bata. Akala mo kung sino ka ng malaki ngayon. Di paano mo, nagawang gawin sa amin to? Elena, nangako ka sa akin. Tama na. Dahil napaka-generous mo. 1,000,000 piso ay masyadong maliit para sa iyo. 5,000,000 piso. Gusto namin ng 5,000,000 piso. Kunin niyo na ang kapatid ko. Tama ang anak ko. Ang pagpapalaki kay Elena ay hindi madali. Masyadong mababa ang 1,000,000 piso. Kunin nyo na o iwanan nyo. Kung tatanggi kayo, wala kayong makukuhang kahit 1 sentimo ngayon. Ate, bakit ka pumapanig? Sa mga tagalabas? Kasal na kami ni Gabriel Reyes. Ako ang asawa niya, siya ang asawa ko. Sa sarili ninyong lohika. Pamilya na kami ngayon. Kung hindi kayo sang-ayon, tawagan niyo ang pulis sa nangyari ngayon. Pulis. Sige na. 1,000,000 piso na lang. Ilipat yun na ngayon. Agad-agad. Ilipat agad. Ayos lang. Nandito na ako para sa'yo. Hindi ako malungkot. Hinintay ko ang araw na ito. Kung kailangan mong umiyak, ilabas mo lang. Magandang araw, Ginang Maria. Anong nangyayari? Walang tao rito kahapon. Bigla ang daming tagapagsilbi ngayon. Saan sila nanggaling? Ginang, handa na ang almusal. Naghihintay kumain ang iyong anak. CJ, Hindi masama, mukhang magkakaanak siya ng malusog. Manang Rosa, mag-ingat ka, baka marinig ni Ginang Reyes. wow. Ang bongga naman ng almusal na ito. Ano yan? Hindi ko gusto. Ipapagawa ko sa kusina. Ang isa pa. Hindi na, okay lang. Paborito ko lahat yan. Hindi ko na nga alam kung ano ang pipiliin. Kung gayon, tikman mo lahat. Heto. Salamat. Saan ka pupunta? Sasabay ka na sa akin. Pupunta ako sa trabaho sa Daang Pag-asa. Medyo malayo yan. Sabay na tayo. Daan na lang yan. CJ. Isa sa silangan, isa sa kanluran. Daan lang yan. Una, ihatid mo muna si Ginang Maria sa trabaho. Sige. Ang
Ang gwapo niya talaga. Pero bakit ang gwapo niya? May mabuting ugali, mabait, at napaka-successful pa. Tapos ka na bang tumitig? Hindi. Hindi ikaw ang tinitingnan ko. Itong kotse ang tinitingnan ko. Ang ganda ng kotse na to. May lisensya ka ba? Bakit? Assistant David, MMHMM. mamaya, iwanan mo itong kotse para kay Ginang Maria. Magpadala ka na lang ng iba ang driver. Sige. Teka. Hindi ba masyadong bongga to? Hindi talaga. Normal na yuri lang to. Hindi naman mahalaga. CEO. Malinaw na Bentley to. Huwag mo akong pagbibintangan. Sa harap ko. Sandali lang. Ihahatid kita. Kung ayaw mong magmaneho, tumawag ka lang sa akin. Susunduin kita. Nagtatrabaho ka sa grupo ng silangan. Opo. Kasi ako ay kasalukuyan pang nasa internship, pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng internship ko, tataas ang sahod ko. Ang perang hiniram ko sa iyo, babayaran ko rin. At saka, ang pambayad sa gamutan ng lola ko. Ako. Nasaan ka? Ginoong Marco. Sa tingin ko, si Ginang Elena ay ayaw lumayo sa'yo. CJ, Sa tingin ko, si Ginang Elena ay naging malaya na mula pagkabata, kaya baka hindi pa niya itinuturing na suporta ang iyong presensya. Pero basta't susubukan mo, malalaman niya rin. ipaalam sa Human Resources. Dodoblehin ang sahod mo. Ipaalam sa koponan sa N ampersand E. Kunin ang kumpanya. Sige po, si Ginang Elena talaga ang aking swerteng bituin. Uy, Elena, nagmamaneho ka na ng mamahaling kotse ngayon. Ordinaryo lang naman ito. Yusay. Isang BYD, Maria. Walang personalin, pero nagtatrabaho ka ng 3 trabaho sa isang araw. Laging nagtitipid, mahirap pang ang makabili ng kotse. Kahit, ang mahal ng isang BYD, 10,000 piso, Maria. Baka naman, naligaw ka ng landas. Nagkukunwari kang inosente, sa trabaho, napakadalisay at malinis. Sino ang nakakaalam kung gaano kagulo? Ang patuloy na pagsuko ay nagdudulot lamang ng paghamak. Naglalakad ako sa tamang landas. Kung wala kayong pruweba, mas mabuti pang huwag kayong magsalita ng walang kwenta. O kakasuhan ko kayo para sa paninirang puri. Ang mahinahon ngayon, nawala ka na ba sa katinoan? Nawala sa katinuan. Mas gugustuhin mo pang lihim na uminom ng pills para sa pagkontrol ng panganganak. Ang babaeng ito, kailan mo siya nakita? Maria, ano ang pinagsasabi? Maria, lamabis ka na. Ikaw ang nagsimula, naiintindihan mo. At saka, sinasabi ko lang ang katotohanan. At ikaw, ay hindi pwedeng humusga sa akin. Lagi kang nagsumbong sa trabaho. Si Lisa kumuha ng mga gamot na pampabuntis. Ikaw ang nagkalat niyan, di ba? Ay, Sarah, akala ko magkaibigan tayo. Huwag mo akong hawakan. Mukhang hindi naman. Mahirap sabihin. Maria, gusto ka ng direktor. Papunta na ako. Hoy, halika dito. Sigurado akong tama ang nakita ko. Hawak niya ang susi ng Bentley. Tama nga ako sa huli. Bentley nga. Anong ginagawa mo? Ay, Maria. Nananakaw ka. Ibalik mo ang mga gamit ko. Halina kayo, tingnan ninyo. Maria, ninakaw niya ang mga susi ng kotse. Alam kong kailangan ng pera ng pamilya ni Maria. Hindi ko akalain nagagawa sila ng ganito kababa. Nagnakaw talaga. Alam ko na, noong ilang araw, yung isang supot ng instant noodles sa mesa ko, nawala. Siguro siya ang kumuha. Ang mga empleyadong ganito ay dapat tanggalin. Kung mananatili sila dito, sino ang makakapagsabi kung magnanakaw sila ng mga lihim ng kumpanya? Hindi ako. Ang kotse na ito, binigay sa akin ng asawa ko. At sinasabi mong hindi ka nagnakaw. Maria, mga susi ito ng mamahaling kotse. Maaari mo na ring sabihin na binili mo ito online. Mas kapanipaniwala ang mga pekeng susi. Mamahaling kotse. Ano ang ingay na ito? Anong oras na? Supervisor, ninakaw ni Maria ang mga susi ng kotse. Hindi ko.
Supervisor, maaari ko siyang patunayan. Hindi ko ninakaw ang susi ng kotse. Ito ang kotse ko. Elena, talagang nagmamaneho ng mamahaling kotse. Si Elena ay hindi naman pala. Galing sa mayamang pamilya, di ba? Hindi katakataka na si Elena, mula nang sumali sa kumpanya, ay naging mahusay. Siguradong galing siya sa mayamang pamilya, isang talentadong tao. Imposible. Hindi. Siya. Paano niya nabili ang ganito kagandang kotse, Elena? Ang kotse na ito, marahil ikaw, din ang nagnakaw. Opo, Supervisor, sa tingin ko ang kotse na ito, malamang kay Elena iyan, na ninakaw niya. Ikaw. Sinasabi mong sa'yo ang kotse na ito? Opo. Ang plaka ng kotse na ito ay malinaw na pagmamayari ng Grupo Reyes, at sinasabi mong hindi mo ito ninakaw. Alam ko na, paano siya maiuugnay sa Grupo Reyes. Tara na, pumunta tayo sa pulis at magtapat ngayon na. Pakibitaw mo ako. Bastos. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Lu. Ginoong Lu. Ano, ang pangalawang anak ng pamilyang Lu. Siya yung alamat na, playboy na si Ginoong Lu. Kaya pala nagmamaneho si Maria, ng mamahaling sasakyan. Kaya pala nanunuyo siya, sa pangalawang anak ng pamilyang Lu. May taga-pamilya Lukang, hinahawakan. Mga walang hiya kayo, sawang-sawa na ba kayong mabuhay? Maria, pasensya na. Mas malakas pa. Pasensya na, Maria. Anong susunod? Hintayin mo ang paghihiganti ko. Umalis na kayo. Ginoong Lu. Huwag ko kayo makita sa kumpanya. Umalis na kayo. Opo, opo, opo. Hipag. Kumusta ang ginawa ko? Salamat, Ginoong Lu. Hoy, ang panganay na hipag ay parang ina. Ito ang dapat kong gawin. Inapi ka nila. Tama lang sa kanila. Gayon pa man. May maliit akong pabor na kailangan ko ang tulong mo. Ako. MM. Hindi ko akalain na si Elena ay nagkaroon pala ng swerte at nakipag-ugnayan kay Binatang Gabriel. Sabi ng pinsan ko, si Binatang Gabriel at si Binibining Jasmine ay engaged na. Alam mo, kung malalaman ni Binibining Jasmine ang tungkol dito. Dito. Si Gabriel Reyes. Nasa meeting pa siya. Paano kung sasabihin ko sa kanya ngayong gabi? Ate, may party ako ngayong gabi. Kung hindi bubuksan ni Kuya ang card, magkakaproblema ako. Tingnan mo, ngayon, tinulungan kita. Sige na, tara na. Dito po. Iyan na. Ang financial report ngayong taon. Nasa meeting. Empleyado mula sa anong departamento, habang nasa meeting si Presidente Gabriel. Sino ang magtatangkang pumasok? Lagot na tayo. Ngayon, magdurusa rin tayo. Paumanhin. Kailangan kitang makausap. Paumanhin. Sa istorbo. Sino ang tumawag? Tinatanong ko kung sino ang tumawag. Tinulungan na iyan ni Ginoong Carlo. Assistant David. Pupuntahan ko na yan ngayon. Kumain ka na ba? Tara na, ililibre kita ng hapunan. Buti hindi ako nahuli. Sino to? Si Ginoong Marco para sa kanya, ay isinuko ang kanyang mga prinsipyo. Kung titingnan si Ginoong Marco, mukhang siya ang mahal niya, ibig sabihin siya ang ating magiging future madam. Mayroon lang, nais kong pag-usapan. Ito ay, sinabi ni Ginoong Carlo, na freeze mo ang bank card niya. Pwede mo bang i-unfreeze? Hindi. Pero, nangako na ako sa kanya. Kung may nananakit sa'yo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede ka namang lumapit sa akin, bakit mo binabanggit ang problema ng iba? Yung bagay na iyon, si Carlo, nalutas na niya. At saka, hindi naman siya. Ibang tao, kapatid mo siya. Para sa iyo.
Isa lang siyang ordinaryong tao. Nagko-confess ba siya kanina? Pangako sa akin na unahin mo ako, kahit ano pa ang mangyari. Alnan. Tungkol kay Carlo. Ako na ang bahala. Kumain muna tayo. Ikaw ba si Gino? Oo po, pinaghihinalaan ka sa paglustay. Makiisa ka sa aming investigasyon. Pupunta ako, huwag kang mag-alala. Kailangan ko ng ibaba ito. Anong sabi ni Kuya? Sinabi ni Ginoong Marco na na-unfreeze na ang mga account mo. Sinabi rin niya na lumayo ka na kay Ginang Elena simula ngayon. Kung hindi, hindi lang account ang ma-freeze sa susunod. Kapatid ko ba talaga siya? Ginang Elena, hindi ka pa matutulog. Oh, matutulog na. Ginang, nasa maling kwarto ka. Ang kwarto ng binata ay dito. Ako. Siguro ang lola. Pupunta ako para buksan ang pinto. Hindi ko pwedeng ipaalam kay Ginang. Si Marco at ako ay magkahiwalay matulog. Kung hindi ang panloloko sa kanya ay hindi maitatago. Ikaw, bakit hindi ka nakadamit? Hindi ako nagsusuot ng damit kapag naliligo. Nandito ang nanay mo. Oh, Bakit ka ganyan kakalmado? hoy. Nanay, sabi ni Maria. Miss ka niya. Gusto kang pumunta dito. Magpalipas ng gabi dito. Sige, ang manugang ko ang pinakamaganda. Normal lang na dumalaw ang nanay ko. Tapos pagkaalis ng nanay mo, babalik na ako sa kwarto ko. Sabi ng nanay ko. Magpapalipas siya ng gabi dito. Ah, hindi mo ba ako inaakit sa kasalanan? Bilisan mo, nagsisimula na ang swimming match. Hindi ako pupunta. Kailangan ko pang mag-aral. Bakit hindi ka mag-relax muna? Ang abs ay ang pinakamalaking karangalan ng isang lalaki. Tara na. Kumusta? Kumusta naman? Hindi ko masyadong nakita ng malinaw. Pero, talagang maganda. Hintayin mo ako. Ginoong Marco, hindi pa ako nakakita ng sinuman na mas disiplinado kaysa sayo. Kung sino ang gusto niya. Mabuting itago na lang. Marco. Marco. Si Marco ay napakahirap magtrabaho. Siguradong pagod na pagod siya. Huwag na lang, hindi ko siya guguluhin. Nasaan siya? Ngayong gabing ito, bakit ka naglalaban ng underwear? Gusto ko ng malinis na pares. Kakalaba ko lang. Marumi ba? Gusto kong magpalit araw-araw. Oh, Matulog ka na. Hindi maglakas loob hawakan kahit may malapit na tao. Kailangan pang umasa sa panaginip. Ginang. Manang Rosa. Maria, tingnan mo ang dala ko para sa iyo.
Halika rito. Maria, kumusta ka at si Marco? Matagal na kayong kasal, hindi ka pa nga niya natulungan, bumili ng damit para sa iyo. Nagtanong ako sa ilang tindahan, para ipadala ang mga damit, itabi mo ang gusto mo. Nanay, hindi mo na kailangang mag-abala. Huwag kang ganyan, hindi ito abala. Ang pagsukat ng isa-isa, nakakapagod. Kumuha ako ng ilang modelo, para ipakita sa iyo. Kaya, nakapili ka na ba? At para sa iyo naman, nagpabook na rin ako ng makeup artist, malapit na siya. Nanay, siguro, hayaan mo na. Okay lang. Ikaw at si Marco, matagal na kayong kasal. Sa buong lungsod ng Pag-asa, kaunti lang ang nakakakilala sa iyo. Nagkataon, si Carlo, ikakasal na kay Binibining Jasmine. Nagimbita ako ng ilan. Halika, bigyan mo ako ng opinyon. Nanay, hindi ko kaya. Ano ka ba? Bakit hindi mo kaya? Ikaw ang panganay na manugang ng pamilyang Reyes. Kaya mong gumawa ng desisyon. Hanggat hindi ka sumasang-ayon, walang sinuman ang makakapasok sa pamilyang Reyes. Nagtataka ako kung si pangalawang Ginoong Carlo ay dadalhin niya ba ang malanding iyon. Ngayon ay pangunahin para kay pangalawang Ginoong Carlo bago ang kanyang engagement kay Binibining Jasmine. Mayroong ginaganap na piging. Kahit gaano pa kalikot si pangalawang Ginoong Carlo, hindi siya tanga. Tiyak na hindi niya gagawin. Sino ang nagsabi niyan? Wow, ang ganda. Kaninong anak kaya siya? Sa isang gala sa lungsod ng Pag-asa. Hindi pa ako nakakita ng ganito, kanatatanging kagandahan. Ang babaeng walang dangal na ito, paano siya naglakas loob na dumating? Nagpadala sa akin ng litrato ang pinsan ko. Siya nga, nagmamaneho ng kotse ni Binatang Carlo. At pinoprotektahan pa niya siya. Jasmine. Tingnan mo kung gaano siya magarbo manamit. Ito ay isang lantad na hamon. Hindi kanya nirerespeto. Kaya pala, matagal na tayong magkakilala. Nasaan si Marco? Bakit wala pa siya dito? Maria. Ikaw nga. Ano, ang pag-aaral ay hindi makakapagpabago ng kapalaran. Natututo ka na maging kerida ngayon. Nag-aral ka hanggang sa maging tanga, nag-aaral ka pa rin dito. Kaya ano kung ikaw ang una? Tinatawag mo ang sarili mong henyo. Sa tingin ko, tawagin mo na lang ang sarili mong nerd sa akademya. Hayes, bakit ka umalis? Nandito na ang guro. Tara na. Manahimik ka. Anong ginagawa mo dito? Mukhang hindi mo pa nakakalimutan. Bakit mo ako pinagbibintangan? Dahil ikaw ay isang kerida. Itong dalagang ito ay isang kerida. Hindi ka takataka na nagdadamit ka, nang napakabongga. Hindi mo iniisip na ang mga taong tulad mo ay makakapasok sa grupo Marco, di ba? Isang hamak na karaniwan. Para sa iyo naman, sa pinakamagaling, isa ka lang sa mga laruan ni Binatang Marco. Isang laruan lamang. Tama. Si Jasmine, ang panganay na anak ng pamilya Fu. Sino ka para sabihin yan? Hindi ko alam kung paano ka nakapasok, pero gusto kong umalis ka na ngayon. Kaya, umalis ka na, pakiusap. Ano? Susubukan mong humingi ng tawad. Elena, sinasabi ko sa iyo, ikaw na basura mula sa ilalim. Bawat segundo na kasama kita, pinandidirihan ako. Kahit lumuhad ka ngayon, at inumin ang alak na ito, hindi kita hahayaang manatili. Jasmine, huwag kang ganyan. Paano kung may iba pa, na bagong gimmick, tulad ng paggapang na parang aso? Lumuhad at dilaan ang alak hanggang malinis. Pwede mo siyang hayaang manatili, ng ilang minuto pa, para makita natin. Humingi ng tawad sa iyo. Sa tingin mo, karapat-dapat ka doon. Elena, nababaliw ka na ba? Ano ang ginagawa mo? Mga gwardya.
Walang namamahala. Patay na ba silang lahat? Ikaw. Taga-grupo Marco ka. Ako si Miss Jasmine. Ang magiging ginang Marco. Bilisan mo. Kunin mo ang mga tauhan mo at itapon mo siya palabas. Hindi. Miss Jasmine, ikaw. Lalaban ka sa akin. Naniniwala ka bang hahanap ako ng tao para tanggalin ka? Itong si Miss Jasmine ay talagang walang pag-asa. Kung magagalit ka sa ginang Reyes, hindi siya kailanman makakasal sa grupo Marco. Anong nangyayari? Anong meron? Ang daming drama pagdating ko pa lang. Marco, nandito ka na rin sa wakas. Bilisan mo, kunin mo itong babae at itapon mo siya o hindi ako magpapakasal sa iyo. Sino ang tinatawag mong maliit? Siya, syempre. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung gaano ka ka-wild. O ang nakaraan mo, wala akong pakialam, hindi ka pwedeng maging masyadong mapilit, nagdadala ng mga babae sa bahay. Baliw ka ba? Sige. Huwag mong pakialaman ang dangal ng pamilya Fu. Sasabihin ko sa kapatid mo, tingnan natin kung ano ang gagawin niya sa iyo. Ikaw. Naghahanap ka ng gulo. Hindi kita mapipigilan. Ate. Hindi ko siya kilala. Wala akong kinalaman sa kanya. Talaga. MMHMM. Ate. Kaya ibig sabihin, ito pala ang asawa ni Presidente Marco. Narinig mula sa grupo Marco, ngayong araw, ang asawa ni Presidente ay unang magpapakita, hindi inaasahan. Siya pala itong dalagang ito. Imposible. Talagang imposible. Isang hamak na tulad mo, paano ka nakapag-asawa ng isang ginoong Marco? Wala akong pakialam sa iniisip mo, bilisan mo at humingi ng paumanhin. Sa kanya. Huwag mo akong isama dito. Kahit pa siya ang taga-grupo Marco, bakit ako hihingi ng paumanhin sa kanya? Nagseselos ka lang ba? Dahil hindi ka makakapasok sa grupo Reyes. Maghanap ng damit para kay Ginang Maria. Opo. Hindi masama. Maaari ka nang lumaban ngayon. Natakot akong magagalit ka. Ginoong Gabriel, si Mang Jose ay nahuli na at dinala sa hustisya. Ano? Ito ang kanyang kabayaran. Kung mangyari ito muli sa'yo, at hindi ka lumaban, magagalit ako. Eldeneth. Magaling. Nagpapatuloy ang handaan. May tao. Ipalabas ang mga babaeng iyon at ihatid sila palabas at ipagbawal sila ng permanente sa mga handaan ng Grupo Reyes. Kuya Gabriel, paumanhin, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Magkasama kaming lumaki. Si Maria, ang malanding iyon, siya ang nagdulot ng gulo. Talagang masama ka. Kung marinig ko muli na may masabi ka tungkol kay Maria, kahit isang masamang salita, puputulin ko ang dila mo. At saka, sabihin mo sa tatay mo, mula ngayon ang mga proyekto ng pamilya Sofia. Hindi na sasali ang Grupo Reyes. Kuya Gabriel, hindi mo ito magagawa. Nakipagkasundo na ako kay Marco Reyes. Inayos ito ng mga magulang natin. Kaya niya talaga. Tita Reyes. Hindi ako makapaniwala na pagkaalis ko ay nagdusa ka ng matinding paghihirap. Ayos lang po, nanay. Bago ang piging ngayong araw, sinabi ko kay Ilay na bilang panganay na manugang ng pamilya Reyes, may karapatan siyang magpasya kung matutuloy ang piging ng engagement na ito. Binibining Jasmine, batay sa iyong pagganap ngayon, sa tingin mo ba ay papayagan ka ni Ilay na makapasok? Tita Reyes, alam kong nagkamali ako. Bitawan mo ako. Jasmine. Hindi lang sa alam mong nagkamali ka. Kundi alam mong, hindi mo kayang tanggapin ang lahat ng nawala sa iyo. Bagamat maikling panahon pa lang ako. Sa pamilya Reyes, alam kong nagkakaisa at magiliw ang pamilya Reyes. Ngunit ikaw, hindi ka angkop. Si Gabriel Reyes, ang magpapatuloy ng aking pamana. Huwag mo akong tingnan. Sabi ng aking hipag, pagkakaisa at pagkakaibigan. Ang ibig sabihin ng aking hipag ay siya ring ibig kong sabihin. Palabesin ninyo sila. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sa kabutihang palad, natakot ako na kung huli ako ng isang hakbang. Babaliin ng aking kapatid ang aking mga binti.
Mga kaibigan, ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang panganay na manugang ng ating pamilya Reyes, si Elena. May gusto si Gabriel Reyes. Maria, ang pagbabasa ng sulat ng iba ay immoral. Lalo na si Marco, hindi kailanman sinabi na gusto kanya. Lahat ng ito ay pawang iyong haka-haka. Naiinis ka pa rin ba sa kanina? Hindi. Maliligo na ako. Hindi uwi si nanay ngayon, kaya sa guest room na ako matutulog. Nasa drawer ang mga susi ng kotse. Tapos na akong maglaba. Teka, Ginoong Gabriel, may iba pa po ba? ikaw. Ang naghalungkat sa gamit ko. Naku, nalaman niya. Paumanhin po, hindi ko sinasadya. Dahil nakita mo na. Bakit hindi mo tiningnan? Alam kong pinakasalan mo ako, para lang sa plano. Hindi ko dapat nagkaroon ng mga maling akala. Kaya, ako. Sinabi ko. Kung isang hakbang ang gagawin mo, tapos, lalakad ako, yung 79. Buksan mo. Ito. Ako ito. Maria, dito. Ikaw pala. So, ang taong gusto mo ay ako. Ako. May gusto ako sa'yo. Teka, Ang patuloy na pagsuko ay nagdudulot lamang ng paghamak. naaalala ko na. Ikaw pala ang tumulong sa akin. Akala ko, sa mundo mo, wala akong naiwang bakas. Paano nangyari iyon? Noong nasa school pa ako, malabo ang mata ko. Hindi ko kayang bumili ng salamin. Kung hindi, sana ay nakilala kita. Kaya, Ginang Maria, tatanggapin mo ba ang aking 10 taon ng paghihintay at ang kumpisal ngayong araw? Ginoong Marco, mayroong si Binibining Maria na nag-iimbestiga kung nasaan ka. Sabihin mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya. Hello, ako ang sekretarya ni Ginoong Marco. Ako na ang bahala. Mula ngayon, titiyakin kong poprotektahan kita. Ay naku, mahuhuli na ako.
Kakaiba naman. Ano ang kakaiba? Binili ng Grupo Marco ang sa atin. Ano? Elena, iniis mo siguro, lihim kang masaya, dahil sa koneksyon mo, kay Marco Reyes, malamang ay ma-promote ka. Siya, pangarap niya, hindi si Marco Reyes, ang namamahala sa kumpanya, Jasmine, ang opisyal na asawa ng pamilya Reyes. Ang isang tulad niya, hindi ka aya-aya, mapapalayas din sa huli. Kung may oras kayo para dyan, dapat mag-focus kayo kung paano gawin ng maayos ang inyong trabaho. Ang mga tulad ninyo, mga sip-sip, ay mapapatalsik din sa huli. Ikaw, Nasaan ang mga gamit ko? Elena, natanggal ka na sa trabaho. Ano? Bakit? Ipaliwanag ko. Dahil may nag-report na nagkaroon ka sa loob ng kumpanya ng hindi nararapat na relasyon dahil malapit nang makuha ang ating kumpanya. Hindi natin kayang magkamali. Manager de la Cruz, puro chismis lang ito. Chismis man o hindi, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay nagalit mo ang magiging ginang Reyes. Jasmine, totoo ba ito? Seryoso ba yan? talagang totoo, Ginoong Reyes. Noong araw na iyon, kami, nakita namin ito ng sarili naming mga mata. Tama, Ginoong Reyes, nasaksihan naming lahat, si Binatang Carlo ay mahal na mahal si Maria. Sinabi ko sa pinsan ko, tungkol sa sitwasyong ito, sabi ng pinsan ko, galit na galit si Binibining Sofia, kung hindi mo didisiplinahin si Maria, hindi magiging masaya ang pamilya Sofia. Luma na ang impormasyon mo. Kahapon lang, ang pamilya Sofia at pamilya Marco ay nagkansela ng kasal. Nakansela ang kasal. Huwag mong sabihing dahil sa iyo. Eksakto, tumingin ka sa salamin, tingnan mong mabuti, isa ka lang laruan. Paano mo nagawang ikumpara ang sarili mo kay Binibining Sofia? Maria, itigil mo ang iyong mga walang basehan na pahayag. Ang mga pamilya natin ay magkakaalyado sa mga henerasyon. Paano nila makakansela ang kasal? Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na ngayon. Huwag mong guluhin ang aming kumpanya. Sige. Malaking balita, malaking pagbabago. Kinansela ng pamilya Lu ang alyansa sa kasal sa pamilya Fu. Totoo ba yan? Talaga? Totoo. Talagang kumpirmado. Paano mo nalaman? Siguro ang pangalawang tagapagmana ng pamilya Lu ang nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Kung ang grupo Fu at grupo Lu ay hindi magsasama sa pamamagitan ng kasal, baka si Maria makaiwas sa pagkatanggol. Kahit na, hindi rin naman malinis si Maria. Ang matriarka ng Lu ay ayaw sa anak niyang nakikipag-ugnayan sa mga babae. Lalo na kung makikisali pa sa isang hamak na babae. Hindi kailangan ang iyong mga desisyon. Ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Nagbibitiw na ako. Isang kumpanya na walang prinsipyo, na isinasantabi ang mga empleyado para sa tubo, at isang kumpanyang hindi etikal na tulad ng sa iyo. Hindi ako mananatili dito. Pigilan siya. Anong ginagawa mo? Lalabanan mo ako. Ikaw, hindi sulit ang personal kong atensyon. Elena, huwag mong isipin na nakasama mo ang binatang Marco ng ilang araw. Pwede ka nang maging mayabang. Simula ngayon, ang direktang pinuno ng ating kumpanya ay ang panganay na anak ng pamilyang Reyes. Kahit ang binatang Marco ay kailangang magpakita ng malaking paggalang. Naiintindihan mo ba? Kung gayon, sasabihin ko na sa iyo ngayon. May relasyon kami ng binatang Marco. Sa wakas, inamin mo rin. Tingnan ninyo, lahat, ano ang sabi ko? Ang pangalawang anak ng pamilyang Reyes ay bayaw ko. Elena, ang ibig mong sabihin, ikaw ang asawa ng panganay na anak. Nangangarap pa ba siya? Hindi pa nagigising. Sino ang tinatawag mong nangangarap? CEO Gabriel, pinapagalitan ko lang. Ang isang mayabang na empleyado. Sana hindi mo ikasama sa loob. Ha? Oo nga pala, CEO Gabriel, ang ulat pinansyal. Naipadala ko na. Nasiyahan ka ba? Maganda ang ulat. Ngunit, Grupo Reyes ay tatapusin ang plano ng pagkuha. Bakit, Ginoong Gabriel? Siguradong gawa ito ni Maria. Ang kanyang walang ingat na pagbuga kanina ay nagpagalit kay Ginoong Gabriel. Maria, hindi ba't sinabi mo na asawa mo si Ginoong Gabriel? Ngayong nandito na siya, nasaan ang iyong pagbati? Mahal. Sabihin mo sa kanila, asawa mo ba ako o hindi? Maria, tumahimik ka na. Ikaw ang dapat tumahimik. Tinanong mo kung bakit. Grupo Reyes ay kinansela ang pagkuha. Sasabihin ko sa'yo. Nagalit mo ang aking asawa. Kumain na tayo. Halika.
Assistant Gino, nagkamali ako, pakiusap ulit. Give up, Director de la Cruz. It's hopeless. Alam mo ba kung bakit si Binibining Jasmine ay pinalayas kahapon? Bakit? Dahil siya ay nagalit kay Ginang Maria. Kaya kasalanan niya talaga. Ito. Pinsan. Anong ginagawa mo? Lahat iyon ay peking balita mo. Pinagplanuhan mo ako. Dahil sa iyo, Miss Fu, halos bugbugin ako hanggang mamatay. Babayaran kita sa ginawa mo. 100, 1,000 beses pa. Pinsan, paano mo nagawang saktan muli ako? Maria. Ikaw ba si Maria? At ito si, Ito ang aking asawa. kasal ka na pala? Legal kaming kasal. Kung gayon, perpekto. Mayroon palang class reunion. Nag-aalala lang sila na hindi ka nila maabot. Anong pagkakataon? Kung gusto mong pumunta, pwede kang pumunta, sasama ako sa'yo. Oo, Maria, perpekto. Hayaan mong makilala ng mga kaklase, ang iyong asawa. Tara na. Lahat. Tingnan niyo kung sino ang dala ko. Sino siya? Medyo kamukha niya si Maria. Imposible, si Maria. Hindi ba't medyo ordinaryo lang si Maria? Itong isa, ang dating bituing mag-aaral namin, ang nangunguna sa rango, si Maria. Matagal na tayong hindi nagkita. Kaya pala siya nga. Maria, ikaw nga talaga. Henyo sa akademya, o baka naman adik sa pag-aaral. Yung tipong ibobo. Ang bayad sa kwarto ngayon ay libre na lahat. At saka, dalhin ang pinakamagandang pulang alak at ang aming mga pinakamasasarap na putahe. Ihain lahat. Agad-agad. Anong hangin? Ang nagdala sa malaking tao na ito dito? Maria, huwag mo silang pansinin. May mga tao kasi, mahilig lang magsalita ng basura. Sino ang tinatawag mong basura? Kung sino man ang nainis, siya yun. Ikaw. Akala ko ba, bastos ka lang magsalita sa school. Noon, pero ngayon, hindi ka pa rin nagsisipilyo. Hindi ko akalain na ang ating top student, pagkatapos ng lahat ng taon, ay sisigat ng ganito. Noong nasa klase tayo, naaalala ko si Maria, ay tahimik lang. Sino ang mag-aakala na magiging matalas ang kanyang dila? Ilay, huwag mo silang pansinin. Maupo tayo. Sa pwestong ito, pakireserba para sa akin. Malapit na ang aking asawa. Tama. Nasaan ang asawa ni Maria? Kapag nakilala mo siya, mamamangha ka, hindi matatawaran ng kanyang kagandahan. Magkaklase tayo, kaya huwag tayong magpalaki ng kwento. Ang kanyang pamilya ay kilala. Huwag mong sabihin na nagpakasal siya sa isang anak mayaman. Sino ito? Nagkamali ba sila ng kwarto? Diyos ko, maaari kaya na ito ang asawa ni Maria? Ano ang pinagsasabi mo? Kung siya ang asawa ni Maria, gagawa ako ng handstand ngayon para mag-toast sa inyong lahat. Medyo nahuli ako. Hindi naman, maupo ka. Kamusta kayong lahat? Ako ang asawa ni Elena. Gabriel Reyes. Andrea, hindi ba dapat ay magbibigay ka sa amin ng toast na nakabaliktad? Sino ang makakasiguro kung totoong magkasintahan sila? Elena, hindi mo ito gagawin para lang makaporma sa harap ng mga kaklase. Nagpapanggap na umupa ka ng lalaking binabayaran, hindi ba? Andrea, nagkakamali ka. Si Elena ngayon lang, nalaman ng tungkol sa reunion. Nagkataon lang na nagkita tayo, tama. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo ang sertipiko ng aming kasal? Hindi na kailangan asawa ko. Ang isang tulad niya, kahit ipakita mo pa sa kanya, ang sertipiko sa harap niya, pupunta pa rin siya sa opisina ng rehistro sibil para kumpirmahin ang pagiging totoo nito. Pero, tinawag mong lalaking binabayaran ang asawa ko. Ituturing ko na lang iyon na compliment dahil hindi lahat ay kasing gwapo ng asawa ko. Ikaw. Mahal na mga bisita, dumating na ang inyong mga pagkain. Lapu-lapu at king crab. Narito ang caviar. At ang mamahaling motay, at ang Romanée Conti, nangungunang pulang alak. Nagdala ba ng maling order? Ang waiter, tama. Ang mga ito ay para nga sa inyong lahat.
Manager de la Cruz, napakabuti mo naman. Alam ko na ang tatay ko, at malapit kayo. Ay, pero nagpadala ka ng napakahalagang mga putahe at alak, napakalaki ng ginastos mo. Kaya pala, gawa ni Andrea. Noong nasa kolehiyo siya, si Andrea nga, nagmamaneho ng kotse papunta sa klase. Hindi inaasahan, ang yaman ng pamilya niya, kaya niyang makuha ang general manager ng hotel, na personal na maghatid ng mga putahe. Maria, bakit sila nagpapakitang gilas? Ang pagkapanganak sa ganitong uri ng pamilya, nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Ano ang mali sa pagpapakitang gilas? Hindi tulad ng ibang tao, libreng pagkain at inumin, at pagdadala ng bisita. Maria, siguro, magsosorry ka kay Andrea. Oo, hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin ang tulong ni Andrea. Isuko mo na lang ang iyong pagmamataas, at lahat ay magiging masaya. Hoy kayong lahat, kumakain ng pagkain ko, kailangan ninyong sundin ang mga patakaran ko. Magsosorry kayo. O kaya naman, umalis na kayo. Miss Andrea, nagkakamali ka ba? Hindi ko alam kung sino ang tatay mo. Ang tatay ko ay si Mang David, nakipagtsa siya sa iyo. Maraming tao ang nakikipagtsa sa akin. Hindi ko matandaan lahat. So ang sinasabi mo ay, nagpapanggap ka lang, naghihintay na maglabas ng malaking balita. Manager Lim, pero sinabi mo lang, na libre ang pagkain na ito. Talagang libre ang pagkain. Ang dahilan ay, sina Ginoong Gabriel at Ginang Elena, nararapat ng espesyal na pagtrato. Imposible. Paano naging imposible? Ang isang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng kahit 1,000,000 piso. Paano mo ito mababayaran? Dahil iniisip mong hindi ako makakabayad. Kung gayon, siguro nga hindi ko kaya. Manager Lim, ang handaan ngayong araw ay sasagutin ni Binibining Bianca. Mahal, ayoko nang kumain dito. Pumunta tayo sa iba. Tama. Walang silbi ang pakikipag-usap sa mga tulad nila. Tara na. Binibining Bianca, ang iyong kabuoang halaga ay 2,500,000 piso. 2,500,000 piso. Ano? Ito ang presyo na itinakda ni Ginoong Gabriel para sa iyo. At nakalimutan kong banggitin, si Ginoong Gabriel ang nagmamay-ari ng hotel na ito at asawa ni Ginang Elena. Kasalanan ni Bianca, nagkasala si Elena, nang malubha. Si Gabriel Reyes. Nag-google ako, tagalungsod natin siya, ang CEO ng Grupo Reyes, pinakamayamang tao sa lungsod ng Pag-asa. Binibining Bianca, magbabayad gamit ang card o cash? Hati tayo sa bayad. May iba pa akong gagawin. Kailangan kong sunduin ang mga bata, hindi pa ako kumakain. Tama. Hoy, hintayin mo ako. Bagay na bagay talaga. Tumigil ka na sa pagsasalita. Alam ko na, noong nasa kolehiyo pa tayo, bakit sila palagi umiikot sa iyo? Sino ang mag-aakala na plano mo pala ito? Nagbibiro lang ako. Talaga namang naiinggit ako sa inyong dalawa, bagay na pinagtagpo ng langit. Tae, bakit kayong dalawa? Kayo, kumakain kasama ang isang kagandahan. Hindi ninyo ako tinawag? Kagandahan. Ang pangalan ko ay Marco Reyes. Ako ang kanyang nakababatang kapatid. Ikinagagalak ko kayong makilala. Andrea, bumalik ka na ngayon. May dinadala silang mga tao. Walang paggamot sa ospital para sa tatay mo. Ano? Kailangan mo ba ng tulong? Pakiusap, nagmamakaawa ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Ang aming si Mang Tony. Umaasa sa gamot na ito para mabuhay. Kung gagawin mo ito, mamamatay siya. Kung gayon, tanggapin ang kabayaran. Ayusin na lang natin sa 30,000 piso. Kung hindi, maghintay ka na lang mamatay. Paano mo ito magagawa? Ang aming si Mang Tony. Nasugatan sa inyong lugar. Hindi nyo binibigay ang sahod, walang kabayaran, tapos 30,000 piso lang. May konsensya ka ba? Konsensya? Alam mo ba ang contractor ng lugar na ito? Grupo Reyes. Gusto mo pa ng pera? Maniniwala ka man o hindi, ililibing kita ng buhay. Hindi mo ito pwedeng gawin. Ito ay pagpatay.
Dito. Nanay. Nanay. Nanay, okay ka lang ba? Anong ginagawa mo? Illegal yan. Ano? Ikaw, isang babae, naglalakas loob ipagtanggol ang iba? Paano kung ganito? Kung hindi, matulog tayo ng magkasama. Maaari kong pag-isipan. Napakawala ng matandang iyon. Maglakas loob ka, sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Maniniwala ka man o hindi, papatayin kita. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ayos ka lang ba? Hahampasin mo ang mukha ko? Hindi mo alam ang patakaran? Sige, subukan mo. Tingnan mo. Mga pare, kunin mo siya, suntukin mo ang mukha niya. Wow, teka lang. Anong ginagawa mo? Tigil. Tigil. Isa pa na naghahanap ng gulo. Patumbahin siya. Boss, suntukin mo ng malakas ang mukha niya. Carlo. Ang katawan mo ay naubo sa alak at babae. Tingnan mo ang kuya mo. Ang gwapo. Hipag. Hindi ako maganda ang pakiramdam noon. Sa harap ng iba, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Taga-Grupo Reyes kami. Hahawakan mo ako? Hahanapin ka ng Grupo Reyes. Sinasabi mo bang, ang Grupo Reyes, ang nagpagawa sa'yo na baliwalain ang buhay ng tao? Ang Grupo Reyes, ang ganap na kumokontrol sa lungsod ng Pag-asa. Ano, natatakot ka na? Ang Grupo Reyes ay hindi kailanman nagpapaliban sa pagbabayad sa mga manggagawa. Bawat manggagawa ay may kumpletong insurance coverage. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang para siraan ang Grupo Reyes? Marco Reyes, ang aking ama, ay talagang nagtatrabaho para sa Grupo Reyes noong siya ay nasugatan. Mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan. Ang Grupo Reyes ay hindi kailanman umaabuso sa kapangyarihan nito. Tama. Narinig ko na ang Grupo Reyes ay inuuna ang tao, lalo na ang pangalawang anak, gwapong mukha, mabuting kaluluwa. Siya ang pangalawang anak na nag-utos sa amin. Tama, kaibigan. Ingatan mo ang iyong mga akusasyon. Kailan ko ba ito inutos? Ako. Hindi ko sila kilala. Bakit ko sila papagawin? Nito? Ikaw nga ang pangalawang anak. Ako. Ang pangalawang anak. Pakiusap, palayain, nyo kami. Nagmamakaawa ako. Hindi ako, Ginoong Carlo, kung gayon. Ang nakatatandang kapatid. Ginang, pakiusap bumangon kayo. Huwag kayong mag-alala, Ginang. Titiyakin naming malulutas namin ito para sa inyo. Tara na. Dalhin mo ako sa boss mo. Bro, how? Nalutas na ba ang problema? Hindi pa. Kung gayon, bakit ka nandito? Ngayong buwan, may milyon-milyon akong utang sa sugal na hindi pa nababayaran. Kaya ikaw, naglustay ng pondo ng Grupo Reyes para magsugal, tapos inabuso mo ang mga empleyado at hindi binayaran ang kanilang sahod. Sino ka ba talaga? Paano mo nagawa na hindi ako igalang? Boss, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman na sinasamantala mo ang aking reputasyon para gumawa ng mga krimen na ito. Pero boss, hindi ko pa sila nababayaran ng ilang buwan. Nakatipid ang Grupo Reyes ng malaking pera. Malaking tipid. Ekutibo Gino, imbestigahan ng mabuti ang grupo ng Construction Reyes na kaso ng hindi pagbabayad ng sahod. Bayaran ang lahat ng utang na sahod. Dagdag pa. Magbigay ng dagdag na sahod ng isang buwan bilang kabayaran. Kuya, ako. Hinayaan kitang mamahala sa ganitong departamento. Ginawa mong ganito. Pag-isipan mo ang iyong mga pagkakamali. Hindi ka pwedeng lumabas ng kalahating buwan. Kuya, hindi ko kasalanan. Nagkamali lang ako. Ang iyong pagiging padalos-dalos. Halos masira ang pamilya. Kalahating buwan ay mabait na. Ate, Sa tingin ko tama ang iyong kuya. Kung hindi dahil kay Bea na nakilala natin, nangyari na sana ang sakuna. Sa tingin ko, hindi sapat ang kalahating buwan. Bakit hindi ka parusahan sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Mang Tony sa loob ng isang buwan? salamat, ate. Maria, salamat. Kasalanan natin talaga ito sa simula pa lang. Gastos medical, sasagutin ng kumpanya. Tungkol naman sa kompensasyon. Hayaan mong si Carlo ang mag-apply.
Sisiguraduhin kong matatapos ang gawain. Sa pagkakataong ito, pagkukulang ko, Magaling ang ginawa mo. Napakalaking kumpanya. Hindi kayang sakupin ang bawat detalye. kung gayon, bakit ka pa rin? Mukhang balisa. Nagpa-opera si Lola. Ngayong araw, nakita ko si Mang Tony sa ward. Gusto kong makita si Lola. Tara na. Sasama ako sa'yo. Dali, ilipat ang pasyenteng ito palabas. Dr. Santos. Ang pasyenteng ito, hinihiling mismo ni Direktor Garcia, manatili sa silid para sa espesyal na pangangalaga. Edad ni Direktor Garcia ay matanda na. Sa taong ito, magre-retiro na siya. Vice Director Cruz, ngayon siya ang may hawak ng kapangyarihan. Biyenan ni Vice Director Cruz ay may sakit, Ginang Cruz, partikular na gusto ang kwartong ito. Dali, Dr. Santos, ang pasyenteng ito ay kakagaling lang sa operasyon. Hindi pa stable ang kondisyon niya. Siguro, maghintay muna tayo. dali, buhatin sila palabas. Ang matandang babae na iyon, maaaring ikumpara sa biyenan ni Vice Director Cruz. Ginang Cruz, nandito ka na. Ang kwartong ito, inihanda ko na para sa'yo. Sino ang taong ito? Ang baho. Itapon sila palabas ngayon. Siguro pasyente siya. Incontinent siya. Ililipat ko siya sa regular na ward. Tulungan ko siyang magpalit. Sa ganyang kalagayan, ano pa ang silbi ng buhay? Mas mabuti pang mamatay. Narinig mo ba? Abisuhan sila agad. Papuntahin ang pamilya para sunduin siya. Para hindi sila manatili dito at makaapekto sa mood ng nanay ko. Opo. Dali at humanap ng lugar. Ang matandang babae na ito, itapon siya palabas, bilisan mo, abisuhan ng pamilya. Nena. Ano yon? Narinig ko lang. Akala ko si Lola ang tumatawag sa akin. Nasa special care room si Lola. Lagi siyang inaalagaan. Baka nagkamali ka lang. Director Garcia. Hinihintay tayo para sabay tayong pumunta. Magmadali tayo. Nanay. Ang iba't ibang kapalaran ng mga tao. Tingnan mo kanina, yung matandang babae, nakahiga doon, walang nag-alaga sa kanya. Ginang Santos. Kayo po ang biyenan ng direktor. Maaari kayong pumunta anumang oras. Palagi kayong masikaso. Ginang Santos, ang silid, nilinis ko na para sa inyo, ng maigi, pakitingnan na lang po, may kailangan pa po ba kayo? Mabuti ka. Mamaya, ang asawa ko at ako, ay magre-rekomenda sa inyo. Salamat. Walang anuman. Sino ka? Sa silid na ito, nasaan ang orihinal na pasyente? Sino ka? Ang silid na ito, pwede ka na lang basta pumasok? Nasaan si Lola? Ang ibig mong sabihin, yung matandang babae, nailipat ko na siya. Ano? Ikaw? Pinalayo mo sila. Magpapadala ako ngayon, pakibalik na lang po ang matandang ginang. Direktor Garcia. Bakit ka nagkakagulo? May sakit ang nanay ko, kailangan niya ng silid. Ang mga taong iyon, mas mahalaga ba sila kaysa sa nanay ko? Ang nanay mo? Sino ang nanay mo? Kayo. Mga gwardya. Dalhin ninyo sila, at paalisin ninyo sila. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Ako ang iyong asawa ni Vice Director Cruz. Ang ospital na ito, malapit nang maging sa atin, si Mang Cruz ang masusunod. Ngayon, tingnan natin kung sino ang mangangahas na hawakan ako. Maniwala ka man o hindi, gagawin ko ito ngayon din. Lumabas ka sa ospital na ito. Direktor Garcia, hindi mo ba alam na yung matandang babae ay kamag-anak mo? Pinayagan mo siya manatili para sa operasyon. Sapat na iyon bilang kabutihan. Hindi kailangan ng ganitong tao na makasakit kay Vice Director Cruz. Anong klaseng tao? Ginang Reyes, huwag po kayong magagalit. Nagpadala na ako ng mga tao para ibalik ang matandang ginang. Direktor Garcia, huwag mong tingnan ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba?
Direktor Garcia, malapit ka nang magretiro. Mula ngayon, ang ospital ng pag-asa na ito, ako na ang mamamahala. Ang teritoryo ng Pamilya Santos. Pinapayuhan kita na kumayad para sa sarili mo, nanay. Nandito si Mang Cruz, walang kukuha ng word mo. Ikaw. Nanay, paano kung magpalit tayo ng kwarto? Ito, may sipon ka lang, hindi kailangan ng ward na ito. Mang Cruz, ano ang sinasabi mo? Kahit na mayroon si nanay, sipon lang, karapat dapat siyang manatili sa ganito kagandang ward. Vice Director Cruz. Sayang ang mga medical na yaman. Mukhang. Hindi ka talaga karapat-dapat maging Vice Director. Ano ang mali sa pag-aaksaya ng yaman? Ang mga gamit ng pamilya namin, gagamitin ko kung paano ko gusto. Presidente Marco, talagang humihingi ako ng paumanhin. Ang asawa ko, hindi siya makatwiran. Lilipat na kami agad. Presidente Marco. Presidente Marco, Tanggalin si Mang Cruz sa lahat ng posisyon. Ayusin mo. Sige. Paumanhin, Lola. Nahuli ako. ayos lang. Lola, ako. Mas magaling na ako ngayon. Huwag ka nang umiyak. Lola, mas magaling na ako ngayon. Binata. Ikaw na. Lola. Lola, kilala mo siya. Nanay magsisimula ng pumasok sa paaralan. Ang matrikula. Kulang pa tayo ng kaunti. Ano ang magagawa natin? Ikaw ay, Ako ay kaklase ni Maria. sinabi niya noon, na ipapahiram niya sa iyo ang pera. Nako. Maya-maya. Nakuha ko ang pera. Ha, oo, nena. Naaalala mo bang, isa uli ang perang ito, sa kaklase mo? Lola, ang pera. Baka hindi na kailangang isauli. Hindi pwede iyan, ang perang ito. Dahil, kasal na kami. Kasal ka na. Lola, pakiusap huwag kang magagalit. Sige, sige. Kung gayon, Lola, ako, makakaasa ka. Mula ngayon, mayroon na rin sa wakas, na mag-aalaga sa aking nena. Mabuti. Tita, maaari kang manirahan dito nang may kapanatagan ng loob. Nanay, ikaw nga. Nanay, ang kalusugan mo ngayon, mukhang mas bumuti na. TSK. Salamat sa inyong lahat. Walang nag-alaga sa akin. Pero ang anak ko ang nag-alaga sa akin. Nanay, paano mo nasabi yan? Nanay, sino siya? Ako ang biyenan ni Maria. Biyenan. Kaya pala biyenan ko. Ang ganda ng pagtanda mo, mukhang bata pa. Kayo ni Maria, ay naputol na ang ugnayan. Huwag ka nang umangkin ng kamag-anak. Nanay, Nanay, hindi ganyan ang pananalita. Sa pagitan namin at ni Maria, mas matibay ang dugo kaysa tubig. Kahit baliin ang buto, magkadugtong pa rin ang utak. Kami, gusto naming makipagkasundo sa kanya. oo. Gusto naming magbayad pinsala. CJ, kung gayon, ibalik mo ang 1,000,000 piso. Nako Maria. Malinaw na hindi mo na kailangan ang perang iyan. Bukod pa riyan, mas kailangan ng kapatid mo ang perang iyan. Siguradong hindi mo na ito babawiin ngayon. Kung pinahahalagahan mo ang pera, itigil mo na ang pagpapanggap na may pagmamahal. Tara na. Elena, sigurado ka ba? Kami lang ang susuporta sa'yo. Kahit magpakasal ka ng mayaman ngayon. Paano kung abusuhin ka sa huli? Sa huli, susuportahan ka namin. Eksakto. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang si Eli ay masaktan. Si Ilay ay ang kayamanan ng aming pamilya. Tita, umalis na tayo. Tara na. Walang kwentang babae. Walang kwenta ang mga anak na babae. Mas magaling ang mga anak na lalaki. Hindi ka panipaniwala.
Nanay, tatay, Ang anak ninyo. bakit kayo nandito? Tamang-tama. Wala na akong pera. Bigyan mo ako ng 10,000 piso. 10,000. Hindi nga makapagbigay ang pamilya natin ng ilang libo. Kalimutan mo na ang 10,000. Pasaway ka. Sinayang mo ang pera ng kapatid ko na 1,000,000 piso. Ubus na lahat, huwag kang magtanong. Nagwawaldas ka ng pera. Syempre, ubus na. Eksakto. Sige, ibenta ang bahay. At bigyan mo ako ng pera. Ibenta ang bahay namin. Kung ibenta natin ang bahay, saan tayo titira? Ayusin mo. Akala mo ba talaga, susuportahan kita? Walang utang na loob na bata ka. Babatukan kita. Tama na. Kailangan ni Tito na magpahinga pa. Magpahinga pa para lubusang gumaling. Tita, huwag kang mag-alala. Araw-araw ko itong inaasikaso. Ang kalusugan ni Tito ay bumuti na. Kumusta ang ginawa ko? Pumapayag ka na ngayon, di ba? Paumanhin. Ang sabi ko, hindi ako interesado sa mga bastos. Inaamin ko. Inaamin kong dati akong medyo bastos. Pero kaya akong magbago. Kaya, titigil ba ang aso sa pagkain ng dumi? Ha? Hindi titigil ang aso sa pagkain ng dumi. Pero kaya ako, kung hindi ka maniniwala, magsusumpa ako. Sinisigurado ko sa'yo. Huwag kang manumpa. Natatakot ako na masyado kang malapit. Tamaan sana ako ng kidlat. Bakit ka naman tatamaan ng kidlat? Talaga ba? Sabihin mo sa akin. Lumayo ka pa ng kaunti. Ang mga mansanas na binili mo, pwede bang humingi ng isa? Manigong bagong taon. Cheers! Nakauwi na ako. Nakauwi na ako.